Kita nyo naman, pag may alam ako, nagsasalita ako. Kahit nakakatakot, kahit malalaki yung nababangga natin paminsan, hindi tayo nagpapatinag. Pero kailangan may alam ako. Kailangan may ebidensya ako. May resibo tayo. Hindi tayo pwedeng mang-akusa lang. Ngayon, ulitin ko po kung bakit ako nahuli dahil kumuha po ako ng mga, ilan lang po ito, ang dokumento ko po sa opisina patungkol sa Barangay Manggahan, siguro hanggang tuhod na. Ganun po kadami na yung nakalap natin na ebidensya. Ikinalulungkot ko po ito. Hindi ko kinatutuwa. Marami sa involved, kaibigan ko. Kung pwede lang, sana hindi ko na lang nakita. Kaso ito na to. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan. At kaya ako po gustong banggitin ngayong umaga na ito, kukunin ko na yung pagkakataon, dalawang bagay po. Una, kung ang bahay niyo po nanakawan, ang pulis may nahanap na suspect, hindi niyo pa gusto malaman kung sino yung suspect, kung ano yung nangyari, kung ano yung nasa investigasyon, siyempre karapatan niyo pong malaman yun. Ang pinag-uusapan natin dito, pera ng taong bayan, karapatan ng taong bayan, lalo na ng lahat ng taxpayers, na malaman kung ano ba ang nangyayari. Nasaan na ba tayo sa proseso? Opo, benefit of the doubt. May innocence until proven guilty. Susunod tayo sa tamang proseso. Hindi natin mamadaliin. Walang railroading ang proseso na mangyayari. Titingnan ng ebidensya kung ano ang nasa batas, administrative case, civil case, criminal case, kung anong nakasaad sa batas, mahigpit tayong susunod dito. Walang shortcut. Ang problema lang, marami nang nagtatanong. Kasi may preventive suspension po tayong inilabas. Maraming nagtatanong, kung hindi po ako magsasalita ngayon, ayoko naman sana eh. Kaso lang, kung hindi po ako magsalita ngayon, yung chismis nanganganak eh. Iba-ibang kwento yung lumalabas. Kaya, unahan ko na po, putulin na po natin yung chismis. Putulin na po natin yung iba't ibang kwento na baka manganak. Baka iba-iba na. Pagdating sa ibang bahagi ng Manggahan at ibang bahagi ng lungsod natin, baka 100% iba na yung kwento. Kaya mabuti na po, nasa video ako, sigurado may magpo-post nito, narinig nyo ng magkaharap tayo, ayoko man gawin to, may matitinding aligasyon ng korupsyon sa inyong barangay. Ito po, may ilang disbursement voucher ako, bagamat, ito po, dala ko po yung marami kasi mahirap po sa papel. Sa cellphone ko na lang po babasahin kasi mas nakalatag na po siya. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Marami naman staff ng barangay dito, pati mga kagawad nandito. Sila po magsabi kung may ganito ba talaga o wala. Ilang halimbawa lang po ito, hindi pa lahat ay nakafile kasi gusto natin matibay ang kaso. Disbursement voucher, purchase of supplies for conduct various drills. Binabasa ko lang po kung paano siya nakasulat. In the amount of 548,500 pesos. Ano po yung mga various drills na ito? Kailan po siya ginawa? Wala po kaming mahanap na any proper documentation na nangyari po yung mga sinasabing drills na ito, ba't siya abot sa 519,000 pesos. Bibigyan pa ng pagkakataon para magpaliwanag ang lahat, pero ito lang po yung ilan sa mga nakita natin. Ilan lang po ito kasi abutin tayo ng gabi dito kung isa-isahin po natin sa totoo. Pangalawang disbursement voucher, payment for the purchase of BLS and first aid. Amount of 589,485 pesos.
Pero yung total amount na nakalagay dito, 566,423 pesos and 30 centavos. Ganun din po. Wala tayong makitang ebidensya na naganap talaga o nangyari talaga itong project na ito. Meron pa ako nakita street signages na proyekto. E papunta dito, naghahanap ako ng maayos na street signages. Pero ito, isa sa matindi, isa sa pinakamabigat. Payment for the purchase of wheelchairs in the amount of 249,800 pesos. Tapos yung lumabas na pera, 235,736 pesos and 43 centavos. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Meron po ba dito kahit isang barangay staff o kagawad na magsasabi na may dumating na wheelchair, kahit ilang piraso, na galing sa pondo ng barangay, hindi yung donated ng konsyala, na barangay funds, galing, binili ng barangay, meron po ba? Kasi may lumabas na pera. Persons with disabilities ang ninakawan. Tapos mababalitaan mo, hanggang Meralco bill, hanggang Manila water bill, hanggang renta ng bahay, kinukuha sa pondo ng barangay. Saan tayo pupulutin ito? Tapos lahat iaasa sa lokal na pamahalaan, city government. Mga kaibigan, ito po ang nangyayari sa atin. Kaya pasensya na po. Ako na po ang hihingi ng pasensya sa inyo. Habang inaantay natin na tubuan ng konsensya ang ilan dyan, na sila dapat ang humingi ng dispensa sa inyo, at sila dapat ang managot, at dapat sabihin nila sa tao na tatanggapin nila ang pananagutan. Yan na lang ang pwedeng maging saving grace nila. Ano pa ba? Kasi nagawa na natapos na Ngayon, huwag muna yung tanungin yung City Council tungkol dito dahil yung administrative aspect ay dadaan sa kanila. Hindi naman nila dapat pag-usapan to. Kami, tumutulong sa case build-up. Kaya pwede ko pong i-discuss kung ano yung mga nakikita namin. Hindi po para sa kung ano, pero muli po, para alam nyo kung ano yung totoong nangyayari. Ang bigat sa puso. Lungkot na lungkot ako. Anong gagawin ko? Kayo na po maghusga kung tama o mali. Hahayaan ba natin? Pwede ko bang hayaan? Marami pa po ito. So ayoko na po kunin ng mahabang oras ninyo. Dadaan natin sa tamang proseso. Ayaw din naman natin ng trial by publicity. Kaso kailangan ko kayo bigyan ng sapat na impormasyon. Mahirap lang. Yung iba kasi sila na yung may ginawang masama. Sila pa yung magpapaawa. Pagdasal natin muna sila. Diba? Lumakas ang kanilang pangangatawan, pero ang mas importante, tubuan sana ng konsensya. Pagdasal po natin yung magkaroon ng konsensya. Hindi pa naman siguro too late. Yung administrative, kahit wala nang magagawa, kahit humingi ng tawad, ganyan, tutuloy po yung mga kaso. Pero kung isa kang tao na alam nyo na siguro hindi ko sabihin, kailangan may pananagutan. Hindi pwedeng papaawa ka lang ng konti tapos na wala na. E di yung susunod na uupo, lalong lalakas ang loob. Sabi, wala naman palang mangyayari pag nagnakaw ako ng milyon eh.
Paulit-ulit na mangyayari sa atin. Eh, ang dami-dami pa lang pwedeng gawin ng Barangay Manggahan. Ang laki, magkano ang annual budget ng Barangay Manggahan ngayon? 130 million pesos ang budget ng barangay. No? Mas malaki ang budget ng Manggahan kaysa sa maraming munisipalidad at syudad sa Pilipinas. Ngayon, mahirap magpatakbo ng barangay kasi kalahati niyan, personal services pa lang. Kasi kailangan mo din ng PSF, di ba? Maraming, pero huwag naman sana go si employee na wala namang ginagawa sa barangay. Huwag naman sana na malaking bahagi ng pondo ay ginagamit para sa politika. Ibig sabihin, pagkaibigan na alagaan, kailangan putulin na natin yung ganyang klaseng kalakaran at sistema. Kailangan pantay-pantay ang tingin sa atin. Hindi pwedeng pagkakampi ka o para o kung kalaban ka, para tumahimik ka o para lumipat ka na, aalagaan ka, para pag nagkagulo, may taga-depensa ka sasabihin, ay, hindi napakabait niyan kasi laging tumutulong yan sa akin. Puti kung pera niya yung pinantutulong. Pera natin lahat yun eh. Pera nyo yan, di naman mga taga-Manggahan, di naman ako taga-Manggahan. Pera nyo yan. Kaya, inikayat ko po ang bawat isa. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Marami pa rin fake news. Siyempre, pag naakusahan ka, susubukan mo rin, baka yung iba gagawa rin ng kwento na baka magaling kasi gumawa ng kwento ng iba dyan eh. Hindi nga ako nakausap, kinukot ako, nakausap daw ako. Nalalaman ko na lang, Mayor, sinabi mo daw ganyan-ganyan. Hindi naman kami nag-usap. Kaya kailangan maging mapanuri po tayo. Yan lang po ang pakiusap ko sa bawat isa. At kailangan baguhin na natin ang mindset natin kung paano natin tinitingnan ng mga politiko at ang ating gobyerno. Ang sukatan po ng pagiging public official mula sa barangay hanggang sa nasyonal ay kung nagagampanan ba ang trabaho ng maayos at ng mahusay at ng may katapatan. Hindi pwede yung kasi mabait. Kasi mapagbigay naman. Pero yun pala, libo yung binibigay, milyon yung problema. Hindi na tayo dapat magpaloko sa ganun. Kailangan tingnan natin yung kalidad ng serbisyo, yung katapatan ng serbisyo, yung kahusayan sa serbisyo. At kung mababago po natin kung paano tayo nag-iisip at kung paano natin tinitingnan ng ating mga politiko at ang ating gobyerno, dyan na po unti-unti. At kung susuportahan natin ng call para sa pananagutan ng mga nagkakamali at nagnanakaw na government officials, kaibigan man natin sila, kamag-anak man natin sila, naging kakampi man natin sila, para sa taong bayan, para sa kinabukasan natin. Kung mababago natin yung mindset na yan, dyan na po tayo unti-unti at tunay na asenso bilang isang bayan. Maraming salamat po. Pasensya na po sa maniwala kayo at hindi, ayokong gawin ito. Kaso sa aking pananaw at pakiramdam, wala po akong choice. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat, Mayor Vico Soto.